ito ang inaasahang sorpresa ng dalagitang si Tame para sa kanyang 14th birthday. Habang mahimbing kasi siyang natutulog sa kanilang bahay sa Alicia, Zamboanga, Sibugay, may biglang nangagat at nagsumiksik pa sa kanyang tenga. Aray! Aray! Ang sakit! Ang sakit talaga! Aray! Aray ko! Sumigaw, sakit yung tainga niya, may pumasok daw. Sakit! Yung tenga ko! Ano nangyari sa'yo? Sabi niya, Mang, masakit mang, tulong mang. Umiiyak siya, malantong-lantonan niya. Matapang, kuya. Ano naman no? Masakit na lang. Agad silang humingi ng saklolo sa kapitbahay nilang si Javier. Pinapalo niya yung tenga at sabay iyak tsaka sigaw. Sabi niya, agay, agay, agay. Sinilip ko po yung tenga niya. Wala po akong nakita. Sakit! Ilagyan namin ng baby oil. Pinuno po namin. Mga ilang minuto po lumipas, may lumabas. Napatili sila sa kanilang nakita. Ang pumasok kasi sa kanyang tenga. Ipis. Ang ipis, hindi lang daw pumasok sa tenga ni Tame. Nangitlog pa raw ito sa loob. Oo, yun. Kulay puti po siya. Mananindig po yung balahibo ng katawan ko. Anak ng ipis! Makita pa lang sila, nakakapangilabot na. Ipis! Paano kaya kung ang isa sa kanila pumasok sa ating tenga? Inay ko po! Sinubukan itong tiyaниin ni Javier. Sabi ko sa kanya, Tame, huwag kang gumilaw kasi kapag gumalaw ka, maaari ikasugat ng tenga mo yun. Nakaawa ko sa paa ni Tami. Sabi niya, mang, tulong. Malikot si Tami. Nung dahan-dahan ko po pinipihit tsaka hinhila, si Tame po, panay iyak po. Pero nung sinungkit na ni Javier ang ipis, ang katawan nito nahati. Akala ko po buong katawan na po yung sasama. Ang sumama po doon, yung puwet, tsaka nandun po yung buong itlog. Hanggang napansin na lang nilang nagkalat ang mga puting itlog ng ipis na ang iba pinangangambahang naiwan pa sa loob ng tenga ni Tame. Hala! Natakot rin po ako. Sabi ko, mabingi rin si Tami. Kumusta pakiramdam mo? Pakiramdam mo? Sabi ko, masakit pa yung tainga mo. Sabi ni Tami, oo, mang. Kaya si Javier maingat uling sinungkit ang natirang kalahating katawan ng ipis. Hanggang tuluyan na niya itong natanggal. Hindi ko po ma-explain din sa sarili ko kung ano yung naramdaman ko kasi sa sobrang laki po ng ipis na pumasok sa tenga niya. Si Tame natameme. Ang ipis kasi na pumasok at parang nangitlog pa sa kanyang tenga, nasa kalahating pulgada o half inch ang haba at 1/4 inch naman ang lapad. Nakita ko po yung sir, nandiri po ako. Iyak-iyak na rin ako. Sabi ko, tulungan niyo ako rin, tulungan. Sabi ni Aber, natakot rin po ako. Nagdugo yung tainga ni Tami. Hinala ng mag-ina ang ipis nagmula sa nakatambak na nyog na ginagamit nila sa paggawa ng bibingka. Galing yun sa labas, pumasok sa bahay namin. Sa labas yung mga natambak ng bunot. Ayon naman sa isang entomologist o eksperto sa mga insekto, ang pumasok sa tenga ni Tame, hindi raw yung typical na ipis na nakikita natin sa ating mga bahay, kundi yung Pycnosilus indicus o burrowing cockroach. Yung klase ng ipis na talagang mahilig sumiksik. Nabubuhay ang mga ito sa buhaghag at mabuhanging lupa o hindi kaya sa mga basurahan. May kakayahan din daw ang mga itong maghukay. Sa gabi, doon sila maglalabasan, active na mag-hunt. So kapag ka nagdidig siyang ganun, so pwedeng, dahil sa sobrang small opening, may tendency po na nasugatan din yung tissue sa tenga ng bata. Dahil nga yung legs ng mga ipis ay merong mga spines, pwede pong yun ang nag-cause ng irritation at bleeding. At ang inakala raw nilang itlog ng ipis, pumisa na pala o mga maliliit ng ipis na anak ng ipis na pumasok sa tenga ni Tame. Naku po!
Samantala, 2 araw makalipas ang insidente. Sabi ko, Mi, masakit pa yung tainga mo. Sabi ni Tami, oo mang, masakit pa. Pinainom ko rin ng amoxicillin, umipinamik. Linagyan ko yun ng haplas niyang tainga niya. Kaya ipina-check up na rin ng aming team si Tame. Kung tinignan ko yung patient, no, yung tenga niya, wala na yung ipis sa loob, pero may natira na isang leg ng ipis. Intact naman yung eardrum niya, there were some blood clots na nilinis ko na rin. Ang mga ipis, kadalasan gusto nila sa mga madidilim na lugar and they usually crawl sa sahig. So I would suggest na palaging dapat malinis. Nawalisan namin yung higdaanan namin yung salig. Sabi ko, matulog siya, Mi. Ano yun yung tainga mo? Takpan mo yun yung towel. Para hindi na gumapang, lumipad at pumasok sa ating mga tenga ang mga ito.